Who or what is the enemy? Ano o sino ang kalaban? Warfare eh. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we thank you for gathering us this evening. We thank you for the ministry of exorcism and spiritual liberation that you have given your church. We ask Jesus to cover us with his precious blood, and for Mary, the Our Lady of Light, to cover us with her mantle of love and protection, so that all of us will be totally safe, even our loved ones and our possessions. We ask Saint Joseph to protect us, Saint Joseph, the terror of demons, to be with us, and may the archangels Michael, Gabriel, and Raphael defend us always from the evil one. Let us pray a prayer to our guardian angels. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Our Lady of Light, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So simulan po natin. Sino o ano ang kalaban? Pag sinabi pong warfare, may laban. Pagkikipaglaban. And the devil is known, or the enemy is known by many names. Sabihin nyo nga. Next. Next. Ulit. Pronunciation. Demon. O sabihin nyo, demon and devil. Baliktad. Hindi po demon and devil. Ha? Devil and demon. Next. Okay. So, yan po yung mga ginagamit na terms, ha? Kaya kung ano man ang gamitin ko dyan sa apat na yan, alam nyo kung ano ang tinutukoy ko. Okay? So, pero meron pang isang katawagan sa kanila. At ito yung, nakikita ba nung nasa likod, yung mga slides? Tabingiro sa iba yun. Anyway, pakisabi nga po. Okay, fallen angels. Ibig sabihin, sa katuruan ng simbahan, sila po na mga kalaban natin ay dating mga anghel. Tandaan niyo yan, ha? Dating mga anghel. Sapagkat walang nilikha ang Diyos na masama. Lahat ng nilikha ng Diyos mabuti. Amen? Naniniwala kayo lahat ng nilikha ng Diyos mabuti? Tingnan niyo nga yung katabi niyo. O, sa maniwala kayo sa hindi, mabuti po yan. Dati. Ngayon, di na. Okay? Fallen angels. Ibig sabihin, mga anghel na nahulog mula sa langit. Kaya sa susunod na may magsabi sa inyong, hulog ka ng langit, sabihin nyo, linawin mo, dahil isa lang ang hulog ng langit, demonyo yon. Okay? Next. Marami yung nagsasabi sa mundo, marahil hanggang ngayon, na ang mga kalaban ay guni-guni lamang. Hindi totoo. Okay? Kumbaga, obsolete na. Dati lang yan. Sabihin natin sa probinsya lang yan. Eto, syudad, hindi na po yan uso rito. Kapag ganun ho ang sinasabi ng tao, ako bilang paring Katoliko, exorcist pa, naaawa po ako sa kanila. Bakit? Sapagkat pinasasaya nila ang diablo. Ha? Pinasasaya? Yes. You make the devil happy when you express your unbelief in them. Na ikaw na Katoliko ay hindi ka naniniwala sa diablo. Okay? So, yun ang isa nilang kaligayahan. Pero bakit hindi ka maniniwala? Si Jesus mismo, sineryoso ang diablo sa Biblia. Sino naman tayo? Para hindi maniwala sa mga pinaniwalaan ni Jesus. Di ba? Tayo yung mga nilikha lamang. Hindi tayo Diyos. Pero si Jesus na perpekto, naniwala sa diablo, at sineryoso niya ang demonyo. So,
So what right do we have to say that the devil does not exist? Mali po yung kaisipan na yun, ha? Na hindi umiiral ang diablo. Sabi ni John Paul II, and I want you to look at this, if you do not believe in the devil, then you do not believe in the gospel. Oh, di ba? Kaya pasintabi sa mga hindi naniniwala, ha? Baka hindi ka Katoliko. If you believe in God, if you believe in the gospel, then you have to believe in the enemy of God. Amen? Sabi nga ni Father Amorth, the chief exorcist before of the Archdiocese of Rome, ito po yung binabanggit ko kanina. To succeed in making people believe that He doesn't exist, that is the triumph of the devil. That is the purpose of the devil. To succeed in making people or us believe that He doesn't exist. Now, do you believe now? Wala pa rin? Ulitin ko? Ulit? Father Manjo, pakilala mo uli ako. Naniniwala ba kayo? Sabihin nyo na malakas to. Basahin nyo. Ready, go! Yan. Very good. Tingnan nyo katabi nyo. Yan. Hindi yan. Okay. What is the purpose of the fallen angels? Purpose. Meron silang pakay. Tandaan nyo yan, ha? Hindi po sila nandito lang dahil lang sa wala. May pakay sila. Una, to see as many human beings as possible join them in rebelling against God. Masaklap yan. Kaya wag na kayo magtaka kung bakit maraming tao ang ayaw na sa Diyos, ayaw sa simbahan, atheist, ayaw maniwala sa Diyos, tumalikod na sa Diyos, at talagang gusto na sa kalaban. Nagtagumpay na ho ang diablo sa mga taong ito. Kasi yun ang purpose nila eh. Pero ito, mas masaklap na kanilang goal. Are you ready for this? Ready? Okay. In the end, to drag as many souls as possible to be forever damned with them in hell. Yan lang. Wala nang iba. Tandaan ninyo, ang mga demonyo, alam na nila kung saan sila pupunta. Sa impyerno. Pero hanggat wala pa doon sa final judgment, kakalad ka rin nila ang kaluluwa natin para mapunta rin ang impyerno. Kita nyo kung gaano katuso. Do you want to go to hell? Who wants to go to heaven? Raise your hand. Oh, not all. Church worker kayo, hindi kayo nagtataas ng kamay? Manjo, tandaan mo nga yung mga hindi magtataas ng kamay. Who wants to go to heaven? Please, raise your hand if you want. If not, don't. Oh, binabanga. So you want to go to heaven? Today? May nagno? Ulitin ko. Do you want to go to heaven? Now? Iba-iba sagot ah. Bigyan ko kayo ng tip. Later daw. Mga na oras oh. Bigyan ko kayo ng tip ha. Sa tuwing tatanungin kayo kung gusto nyo mapunta ng langit. Yes. Pag sinabing now, say yes. I tell you, say yes. Okay? Pero bahala ang Diyos sa pagpapasya. Kasi mahalo kayo naniniwala sa mga pamahiin. Huwag ka magsalita ng ganyan. Kalokohan nyo, sira talaga ulo natin, ano? Okay? Tsaka isa pa ho, ako ha, honestly, kung ako tatanungin, gusto mo mapunta langit? Yes. Now? Yes. You cannot compare life in heaven to life here. No, never. No. Kung sasabihin mo, Father, may inaalagaan pa ako. Tanong ko sa'yo, sino mas magaling mag-alaga? Diyos o ikaw? O di mamatay na yung iba?
But you see the point? Did you get my point? Because this is our final goal, to get to heaven. And while we are here on earth, there is always a possibility that we will be tempted and we will go to hell. Do you get that? Kaya ako, kung sure sa langit, kahit ngayon, walang problema sa akin. Wala naman akong anak at asawa eh. Diba? Nandun na naman ang nanay at tatay ko, pinaniniwalaan ko. Okay? Kung may parish man ako, bahala si Bishop doon. No? Saka ako, naniniwala ho ako, mas magaling mag-alaga ang Diyos sa ating lahat. Alam niyo po, nung pumasok ako sa seminaryo, 12 years old ako, umalis na ako sa bahay. Pero mula nung sinabi ko, Lord, total kinuha mo ko para magpare, ikaw mag-alaga sa nanay at tatay ko. Tumupad naman ang Diyos sa usapan. Baka kung nasa bahay ako, maaga namatay si mama at papa dahil sa konsumisyon. Pero dahil mas magaling mag-alaga ang Diyos. No? Kaya ho kayo ngayon na nakikinig sa akin ngayon dito, remember this, you're doing something for the Lord. Now, you're doing something for the Lord. Don't worry. He will take care of the people at home. Kaya huwag nyo silang isipin ngayon. Dito lang ang isip. Huwag mong i-check kung natanggal na ba yung mga sinampay. Uulan eh. Bahala si Lord sa bahay. Amen? Tsaka maniwala kayo sa hindi. Yung mga tao sa bahay, mas gustong wala kayo dun. Most common names of fallen angels. Common names. Bigay ko lang po mabilisan lang para hindi nyo ipangalan sa anak nyo. Okay? Asmodeus is one. Tingnan nyo lang. Belial is another. Mammon. Baka tinapay iniisip nyo Beelzebul is another. Leviathan, Lucifer, and Satan. Ito po yung mga big time Yung iba maliliit lang yun. Yung pong unang 5, Belial, Beelzebul, Mammon, Leviathan, Asmodeus, mga pusher lang ho yan. Si Satan at Lucifer, yan yung drug lord. Okay? So yan po yung mga common names, pero marami pa pong pangalan Marami pa. Sa totoo lang, may mga encyclopedia po ng pangalan Okay? Naantok na kayo? Kalabitin nyo katabi nyo Sabihin nyo, uy, demonyo ka. Common names of faithful angels. Kanina, kalaban. Ngayon, kakampi. May mga alam kayong pangalan ng anghel? Kilala nyo to? Sabihin nyo. Sino dito ang Michael? Mikael, Michelle, yan, Miguel, yan, dyan ho galing. Sino may ganitong pangalan? Gabriel, bishop natin. Okay? Manjo, di kilala mo si Pope Michael, di ba? Alumnus ng equation. And, kailan ang feast day nilang tatlo? Sa linggo. Kaya lang, dahil linggo, set aside po yung kanilang feast day. Okay? Mga kapatid, alam ko meron pa kayong mga ibang alam na pangalan. Di ba? Ano pa alam nyo? Sigaw nyo! Sino nakakilala kay Jujel? Barakiel? Shalchel? Uriel? Okay. Kala nyo very good kayo? Well, kalimutan nyo na yung 4 pa. Inuulit ko, kalimutan nyo na yung 4 pa. Sapagkat hindi ho pinapayagan ng simbahang katolika yung 4 pang pangalan na yon. Ito lamang po ang tinatanggap ng simbahang katolika. Bakit? Sapagkat sila'y makikita sa banal na kasulatan. Okay? So iwasan si Uriel, Shalchel, ano pa ba? Barakiel, Jodiel, Nathaniel, bahala ka sa buhay mo. Ito lamang ang tinatanggap. Inuulit ko, ito lamang ang tinatanggap. Kaya kung may mga figurin ka ng mga iba pang pangalan, seriously, itapon mo na. Ngayon nyo lang narinig to, no? Itapon nyo na. Ito lang po ang tinatanggap.
May dokumento pong simbahan tungkol dyan. Okay? So, no more other names. Only Michael, Gabriel, and Raphael. Okay. Next. What are the enemy's attack strategies? Ito, maganda to. Okay? Sabi po sa first letter of Peter, stay sober and alert. Your opponent, the devil, is prowling like a roaring lion, looking for someone to devour. Naintindihan nyo? Kaya ho, pag may nagsasabi sa akin, Father, kahit kailan hindi ako sasama sa exorcism mo. Tatanungin ko, bakit? Kasi baka lumipat sa akin. Palagi ko, fear nyo rin yun, no? Kasi baka lumipat sa akin. Ang sinasabi ko naman, and take this as a consolation, hindi ho yan lilipat sa inyo. Kasi, meron ka na. Ayan, no? May umaaligid sa inyo, sa akin, sa ating lahat. Kaya, Sister Cecil, huwag ka maingit sa iba, meron ka rin. Ha? Manjo, lalo na sa ating dalawa, meron tayo, huwag ka mag-alala, mas marami sa'yo. Kung magbibilangan tayo, hindi natin alam. Pero lagi may nakaaligid lang. Okay? Ang mahalaga lang, huwag niyong papapasukin. Pero lagi may nag-aabang. Kaya huwag kang mag-inggit sa iba. Meron ka din. Okay? O sabihin mo ngayon, hay, salamat, meron ako. Okay? So, the mission of every exorcism ministry is only one thing. To lead the victim back to God. And that in all things, God may be glorified. Palakpakan natin ang Panginoon.